Sir, full tank po. Wala sir, wala. Hindi, unleaded. Wala kami leaded sir. Ay, wala pa? Pero Oo. Minsan na nga lang ako maggas sa Shell, ganyan pa. Sira pala daw yung tanke nila ng unleaded. No choice. Sa ibang maganda sana Shell kasi kukunti na yung gasolina ko. So review for Honda Beat Fi tayo, no mga dudes. So ito yung mga nagustuhan ko sa Honda Beat Fi habang siya ay ginagamit ko. Una dito yung pagiging matipid niya sa gasolina, mga dudes. Kasi parang pumapatak na piso per liter yung so pinaka matipid kong nagawa dito is 55 kilometers per liter, ano mga dudes, which is napakaganda. 55 kilometers per liter ko is may angkas pa yon, and napakalaking tulong talaga and napakalaking bagay sa ating pagmumotor yung magkameron ng ganong katipid na gas consumption. So isipin nyo pa yon mga dudes, ito ay automatic scooter na pumapatak ng ganon ng takbo. Napakaganda talaga. Eto nga, 1 bar na lang yung gasolina ko ewan ko kung saan meron sa kasunod na gas station, di ba? So hindi ako nangangalangan dyan kasi napakalayo talaga naaabot ng 1 bar nyan. Lalo na kung ikaw ay smooth lang magpatakbo, hindi ka masyadong hard rock kung magpatakbo, rat-rat ng rat-rat. Or kahit naratrat ka ng rat-rat, kahit pa, talagang napakatipid. Pangalawa naman mga tuds is yung forma niya mismo. Yung forma niya, nagustuhan ko dito yung upuan niya. Napapansin niyo naman mga tuds do sa mga naunang version ni Honda na mga motorcycle is mga bilugan yung kanyang mga upuan. Usually, ang ginagawa natin mga riders doon, pinapatabasan pa natin. Dito kay Honda Beat, no need na kasi may shape na sporty look. Or mukhang manipis na yung stock na tabas ng upuan niya mga tuds, which is napakaganda. Yung fairings niya napaka modern, stylish na talaga. So yung gamit po natin is Beat standard lang, walang kahit anong technology na nakakabit, kundi PGM FI lang. Yan. Wala siyang idling stop system, wala siyang combi brake system. So standard nga lang, parang bumili ka lang talaga ng normal scooter. Usually ang nilalabas kasi ni Honda is dalawang variant. Isang special edition ba yan or combi brake system, na yung Honda Beat na yun may combi brake system and may idling stop system. So, syempre mas mahal siya ng konti kumpara mo dito sa naka-standard. Tinitip-on tayo. Isa ko pang nagustuhan dito mga tuds, patatlong nagustuhan ko dito is yung gulong niya mga tuds. Sabi nung iba madulas daw, pero para sa akin goods na to kasi siya ay built-in tubeless na po yung gulong ni Honda Beat Fi. So kung i-compare mo sa mga kasabay niyang ibang brand, talagang yun ang lamang ni Honda Beat Fi. By 14 po yung kanyang gulong and nakamags na din. Brake system niya is isang hydraulic disc brake and drum brake naman sa likod. Nagustuhan ko talaga dito yung kanyang gulong tubeless And pang-apat na nagustuhan ko dito is yung suspension mga tuds. Ewan ko ba kung bakit ganun si Honda. Lahat ng nasasakyan kong Honda talagang napaka-smooth. Kung halimbawa may mild na lubak or may guwang sa lupa or sa highway, hindi niya masyadong nararamdaman. Given na kahit medyo matigas yung gulong niya. So dito, yung gulong nito, matigas to, 25 PSI, and then sa rear is 30 PSI. Pero still hindi siya masyadong matagtag unlike doon sa iba. Meron kasi kaming Yamaha Mio, yan, napakatagtag nun. Kaya
yung tire pressure nun medyo mababa. And nagiging resulta naman nun yung pagiging matakaw niya sa gas, mga tuds. So panglimang nagustuhan ko naman dito, mga tuds, yung overall performance. Hindi siya masyadong mabagal, hindi naman siya masyadong mabilis. Given na ako ay 80 kilograms na rider, I'm 5'6" in height, and napakabilis na din niya mapapalo ng 80 kilometers per hour. So ako po ay hindi nagtatop speed sa scooter kasi may experience na din ako na ako ay nasemplang dyan sa scooter. Pero napakaganda naman kasi talaga tumakbo ng scooter mga tuds, kasi bira ka lang ng bira hatak ka lang ng hatak, di ba? Ang mahirap lang sa scooter talaga is yung pag-braking niya. Unlike sa mga declutch or sa decambio, pwede kang mag-engine brake dito hindi mo ramdam yung engine brake kung gaano kalakas. Tapos hindi pa siya sumasabay. Pag may konti ka pang birit sa silinyador, hindi kagad siya tumitigil. Kailangan ibaba mo talaga yung silinyador or bitawan mo talaga yung throttle para bumaba yung silinyador niya. Syempre, alam nyo naman yung pagka na ma-aksidente or bigla ang preno, minsan yung throttle natin nakabirit pa din, no? So iwasan po natin yun. Takbong pogi lang palagi, mga tud. Sige, kayang-kaya nyo yan. Wow, tatalbog-talbog. So doon naman tayo sa mga inayawan ko dito kay Honda Beat Fi. So una siya nga ay matipid, no, mga tuds, pero mahina siya umahon sa mga uphill na mga daanan or sa mga paahong daan. Mahina siya umahon talaga, lalo na kung may angkas. Tapos medyo nabibiting ka pa sa overtake pagka may angkas ka talaga, lalo na pagka medyo paahon yung kalsada. Yan, ayaw ko sa kanya. Kaya siguro marami sa ating naka-Beat Fi, Honda Beat Fi na nag-upgrade ng panggilid, ng fully drive phase. Yan. Yung ayaw ko din dito, mga tuds, yung floorboard niya, mga tuds, or yung kanyang pinaka gulay board kung tawagin ng iba dyan. Medyo ang kanyang gulay board ay medyo makitid. Kung ikukumpara mo sa Mio tsaka sa SkyDrive Sport, Sporty ba yun o sa SkyDrive and Mio, mas maluwang talaga yung floorboard nila or yung gulay board nila. Kasi naranasan ko dito na karga din ng mga maraming gamit, lalo na pag namimila ako sa may Taal. Iniisa ko pang inayawan dito, mga tuds, talagang wala siyang ibang pwedeng tapakan. Dito lang talaga nakapwesto yung paa mo. Pagka dito mo naman nilagay sa may likod, sa may passenger foot, para ka ng mukha ka ng palaka pag nilagay mo dyan, no? Medyo or masyadong mataas yung pagkakalagay nung passenger foot peg. Hindi mo talaga pwedeng gawin yung mga parang sa Yamaha Mio. Yung sa Yamaha Mio kasi mababa, and yung tapakan niya is madami. Meron pa sa may taas, sa may dito, meron pa siya. Dito kay Honda Beat Fi wala na. Sana may natutunan kayo sa ating konting or sa ating munting review sa ating Honda Beat Fi. So far so good ang aking review sa aming Honda Beat Fi. So siya ay 6 months old. Kinuha namin siya noong June, and ngayon January 21, 7th month na niya sa amin. So far naman wala pa naman akong nagiging issue sa kanya, given na siya ay all stock. Yan, napakatining tumakbo, and wala ka talaga ding masasabi, kundi yung mga minor na lang din. Depende naman din sa gumagamit yan. Kung sa mga nabanggit ko kanina, depende naman din sa inyo kung yun ba ay big deal or minor lang sa inyo, diba? So ako talaga is magka-upgrade din siguro ng fully drive phase dito. Nag-iipon pa lang din. Review din natin yung fully drive phase na yun, kung kakakabit din natin.
Kasi medyo talagang mahina yung hatak power niya pagka yung bigla ang bitaw ng throttle eh. So sana may natutunan kayo. Kung nagustuhan mo ng aking mga video, mag-subscribe ka na mga tuds. Salamat sa panonood and ride safe always. Peace out.